Nakakalungkot lang kasi. Noong ko nagtanim na sila ng ganito kaso wala nang mga nakatira. Medyo malayo yung pupunta namin, hindi na kaya yung motor. Good morning at ngayong araw, pupunta tayo ngayon sila Nanay Isin, tapos kila, hindi ko alam kung sino pupunta natin ngayon at yun. Pupunta kami ngayon doon at yun, prepare lang natin dito tapos punta kami sa grocery para mamili ng mga dadaling kila Nanay Isin kasi may nagpapadala din yata doon o galing kay Marcos. Dala namin ng bigas, so kargado naman si Berting, tingnan nyo. Tingnan nyo yung sakay ni Berting ngayon. Ha? Parang diskarta nito. Pero kaya din. Sanay na eh. Malaking tulong itong may ganito, ano? May tali. Oo. Kaysa yung straw na manghihingi ka palagi ng straw. Tsaka ano rin, ilang beses mga tayo yung straw yung sari natin eh. Nalalaglagan ako ng ano. Oo, nalaglag yung ano, grocery. Hindi rin ganun ka ano. Kaya gaya nito matibay. Ilang gubak na yung ginadaan. Ayos. Sabi ko pag nakaalis na si Ron, tag-iisa na tayo, gamitin mo yung ATV mo. Tapos maganda kasing kargahan nyo ng ano, ng bigas. Pag may dala kang bigas, ikaw. Tapos ako dito naman ako malagay ng bigas. Oo, mas matibay. Mas matibay. Doon wala ng tali-tali, hindi na tatanggal. Kaya kaya ko nang may angkas. Oo. At pag may angkas na ako, Hindi na makakapaglagay ng hindi ganda. makapaglagay ng ganito. Pag may angkas. May angkas. Yeah. Ginawa mo pang palusot yung ano. Palusot yung wala ka naman talagang iaangkas. Ito na nga yung mga angkas ko. Araw-araw mga ganito mga angkas. Oh, yan ang mahalin mo at yan ang angkas mo eh. Oo. Ganda ba? Hindi na yun. Oh, tara. Tara. Dito kami ngayon sa isang barangay dito at yan. Iwan muna namin yung motor kasi medyo malayo yung pupunta namin, hindi na kaya yung motor. Kaya lalakad na lang kami. At kailangan namin lakarin tong isang beneficiary commander. Dati na namin ito napuntahan kaya lang medyo masama yung panahon. May nakakilala pa dito. Magandang araw po. Medyo mainit. Hello po. Ayan. May mga viewers pa din sila. Gasolina. Gasolina. May mga baon kaming kainin para may lakas kami paglalakad dito kasi medyo malayo. Tsaka yung isla dito. Ito yung dating pinunta namin na isla. Sa ano, kailangan namin maglakad kasi hindi na kaya dito ng motor. Tingnan nyo naman yung daan. Tsaka malalim daw dyan yung sa ano, hindi namin sure kung ano, kung high tide kasi pag high tide may tubig yung parang tulay dyan. Hindi na makakadaan yung motor. Nandito na kami ngayon sa may ano, yung parang tulay dito na maliit yan. Mapansin nyo dagat na yung palibot namin sa Bakawanan. Kasi ito na yung papasok sa isla. Itong maliit na tulay na itong dinadaanan namin na seawall. Yan. Ito yung nagsisilbing harang dito para yung tubig hindi tumawid sa kabila. Kasi may mga bahay din yan. Ilang bahay din. Ando na yung motor namin. Iniwan natin at hindi kaya dito. Punta tayo doon sa beneficiary ni Commander na dati na natin napuntahan. Kaya lang matagal tayo din nakapunta dito. Gawa ng yun nga. Pero laging ulan kasi yung daan dito sobrang hirap, grabe. Mamaya pakita ko sa inyo pagbalik yung dinaanan namin. Hindi na ako napag-video kanina kasi sobrang ano, ang hirap ng daan. So mamaya set up natin, naka-helmet naman tayo at may naman tayong cellphone holder dito. Mamaya pakita ko yung daan na dinaanan namin, yung putikan. Na lalo kung maulan yun, puti ngayon, tuloy-tuloy yung init. Hindi siya ganoon ka-putik. Kasi pagka yung umulan, kahit saglit lang, mga kalahating oras na ulan lang, grabe na ang putik doon, halos sarap ng dumaan yung mga sakyan.
Ay, mga motor, yan, hirap na dun. Talagang lakad. Kahit lakad, hindi ka pa pwede magsapatos, lagi nakachinelas ka lang dapat. Hingal. Yan. Hindi adaanan natin, oh. Sila Marcos na una na sa unahan. Nagbablog si Commander dun kay Tatay Liboy. Yan. Sabi. Nakakamiss yung ganyan, no? Yan, tatlo lang kami ngayon magkakasama. Si Marcos saka si Commander. At alam niyo naman siguro yung kung bakit hindi na tayo MT4. Si Buboy ay hindi na pinayagan, kaya tayo lang muna tatlo. Pero okay lang. Dati naman tatlo rin naman kami. Kinakaya naman namin. Kakaya din naman kahit tatlo lang. Kaya lang sa kagustuhan nga namin matulungan din si Buboy sa magkaroon siya ng trabaho. Kaya namin siya sinasama. Dahil kung tutusin, kaya naman talaga namin. Saka yun nga, pag kasi may angkas yung motor ko, wala na tayong malagyan halos ng mga dinadala namin. Tulad yan, tulad ng dala namin, kita nyo naman, kargado na naman si Berting ngayon. At marami naman tayong dala para kailangan naiisin. At yung dito nga sana, magdadala pa sana, kaya lang ay hindi nakakayanin kasi medyo malayo to. Sobrang layo po nito. Yung mga dala ka kaming biskuit, sa tubig. Importante yung tubig kasi tignan nyo naman yung init. Para sobrang init. May dalang tayong helmet para safety. Yan. Dito tayo. Medyo mahangin lang yan yata dito. Hindi ko alam kung dinig dyan sa camera. Kung dinig pa rin sa ang hangin dito sa mic natin. Yan, tatay dito. Ano ng bubo. Ay, patay. Kaya tayong huli. Kumain. Mga bahay dito. Ito yung isla na wala na, isa na lang nakatira dito. Yung tinutulungan na lang ni Commander. Kasi ito yung isla na to, nalulubog siya ng tubig. Kaya pansin nyo, tinan nyo. Yan yung mga bahay dito. Marami pa siyang bahay pero wala nang nakatira. Kasi nga, ito pag yung malaki ang tubig, wala na to, lubog na to. Itong isla na to. Itong baryo na to. Dati dami dito nakatira, kita nyo naman, oh. At naman sa ng lupa, yan. Yan nyo. Ito, semento. Mukhang pinagbahayan. Saka ito mga bahay na to. Sayang ang ganda po. Yan mga bahay, oh. Pero sa likod. Ito pinagbahayan din kasi may semento din. Yan, gawing dagat. Dito sa kabila dito dagat, tapos dito sa likod ilog na malaki. Kaya pag salubungan talagang tubig. Yan, tinutulungan ni Commander Tatay Liboy. Siya na lang titira ditong tao na hindi makalas kasi walang lilipat ang iba. Yung iba dito nakakuha ng lilipatan. Siya na lang yung punta, walang malipatan sa taas. Kaya yung mga bahay dito. Wala ng tao. Tutusin okay pa itong bahay na ito. Palitan lang ng bubong, kaya lang gawa ka ng inaabot ng dagat. Kaya napipilitan silang umalis. Pero iba, dito yung hanap ko, ito yung mga bangka nila. Andyan, pero yung bahay nila nasa kabila na. Mataas sa bundok na halos. Kasi doon sa dinaanan namin bundok na. Yung mga bangka nila. Bangka na lang nandito. Yan. So yan. Kamerahan mo natin si Commander. Kita, tapos mamaya na lang ulit tayo mag-video. Ito muna tayo, maglilibot-libot muna tayo. At kanina nagkakamera ako doon kay Commander, kaya lang
yung binablog niya sa Tatay Liboy, medyo na yata nahihiya kasi yun nga, matagal kami hindi nakabalik dito, parang naiilang siya na maraming taong ano, kaya sabi ni Commander, siya na lang muna mag-interview at siya na lang muna kakamera. So, yan, dito muna tayo, libot-libot muna tayo dito kung anong pwedeng mahal dito. Kung anong meron dito. Yan. Mga sira ng gamit dito. Tingnan nyo. Yan, mga bakod na sira. Mga bahay din yata ito. May bahay doon dati. Sobrang baba na. May nagtatanim ng ano dito. Ang galing naman. Ganito yung tinatanim po namin dati. Yan. Talagang. Yan, tingnan nyo po. Yan. Yan, mga bakawan na yan. Mga ganito. Yan, tatanim ko ba dati ng ganyan? Nakakatuwa naman at nagtatanim sila ng ganyan dito. Kasi malaking tulong yun sa kanila. Sobrang laking tulong yun sa kanila. Lalo't yan itong inaabot nila ng tubig. Nakakatulong yun para hindi saluhin ng malakas na alon yung itong lugar nila. Kaso nakakalungkot lang kasi nagtanim na sila ng ganito kaso wala nang mga nakatira. Pero siguro pag lumaki itong mga tanim na to soon, baka naman kahit pa paano may mga bumalik dito, mga tumira. Yan, may alagang baboy dito. Kanino kaya yan? Kaya nyo po yun, ang daming nagtubo na bakawan. Yung mga nalaglag na bunga niyan, yung iba kasi lumalaglag dyan, tumutusok na siya dun sa putik. Diretso tumutubo na rin, kaya mas maraming tubo sa ganyan kaysa dito sa tinatanim. Pero ganyan din po ito, pag tumubo ito, ganyan yan, yung maliliit na yan na nakikita nyo. Puro ganyan po yan, bakawan. So, malaking bagay yan dito sa mga tao dito. At yan ay isa rin sa talagang kailangan ng mga tao na sa tabing dagat. Kailangan talaga nila magtanim ng ganyan. Dapat kahit pa paano, kahit isang araw, paglaanan nila kahit isang araw man lang na makapagtanim sila ng ganun. Mga bahay dito. Daming ano, mga kasag. Yan. May bangka pa dito. May isang bangka. Ang galing naman, may mga tanim pa rin dito ng kamuting kahoy. Tignan nyo po ang galing ng kamuting kahoy. Tumutubo siya kahit gantong buhangin na. Yung, alam nyo yun, hindi na siya lupa. Buhangin na siya ng dagat. Ang nasisipsip niya ay tubig alat na. Pero nabuhay pa rin. Yan o. Kaya siguro yung mga tanim ni Nanay Nonay doon ay nabubuhay pa rin. Kahit doon, nandun siya sa tabing dagat, nagtatanim siya ng ganito, buhay pa rin. O yan, galing naman. Nakakatuwa. Okay, bawal tayo dyan. Binakudan nila o. Yan o. Pinaikutan nila ng bato. Ayan. Galing. Kanina may nakita ko dito nagpapain ng tawag dito sa amin, bubu, sa iba panggal. Yun yung ano, crab trap na panghuli ng alimango. Yung gano'n. Kaya kaso wala na. Yun, nandun na yata si Kuya. Nagalis na. Grabe yung presko dito ng hangin. Sarap ng hangin dito. So nakakatawa dito kanina, may kinakain akong chicharia. Tapos ang daming nalapit na manok. Hindi ko alam kung kaninong manok to, siguro sa mga taong ano dito, yung mga dati nakatira dito. Naiwan na yung kanilang mga alagang hayop. Ayan, ang dami dito manok. Nagpapakain ako kanina ng ano, chicharia. Tapos yung chicharia medyo matigas, kaya ang ginawa ko, ginuya ako. Tapos binigay sa kanila. Ayan, dami. Nakakatuwa. Dami mga manok. Lakad-lakad tayo sa tabing dagat para kahit pa paano medyo ma-relax. Binababad nila yung ano, yung uway or baling uway sa amin. Kasi hindi ko alam kung anong tawag sa, mas kilala to uway. Pero sa amin dito sa Bicol,
Baling Y. Baling Y. Yan. Ito. Yan. Kung mapapansin nyo, yan yung Y. Dinaganan nila ng bato. Kasi ang ganyan po, pag binabad sa tubig alat, mas matibay. Yun ang ginagawa ng iba. Mas matibay siya pagka binababad sa sa tubig dagat or tubig tabang. Yan, may na yung isda. Pauwi pa lang yata. Medyo malabo lang. May ako dito. Tawag dito. Ipit. Sa ganito dati, naghahanap kami ng mga bata pa ako noon. Nakakalakal kami. Sa ganito kami naghahanap ng mga bakal na maliit, yung mga pako. Yan, para maipa-kilo. Yan, ganda dito. Against the light na. Yung may sandok pa dito. May putol na sandok. Yung ganito, binibenta to. Kaso, yung sandok ngayon, halatang mga na bakal na. Dati kasi aluminum, mahal din ang kilo ng aluminum. Kaso ngayon, bakal na. Ito sa taas. Grabe lang, sobrang layo lang ito. Sobrang layo lang talaga nitong kala Tatay Liboy. Yan. Si Tatay. Si Tatay Liboy yung binablog ni Commander. Nandun sila ngayon sa Kubo doon. Nag-i-interview. Yan. So, naglalabasan sila. Salay pagkain yung tinatapon natin. Yan. Tayo lang natin si Commander. Tapos after niya mag-interview siguro, balik na rin kami. O dadaan pa kami kung sino madaanan dun. So, siguro matagalan pa kami dito kasi nga napagkwentuhan din muna kami minsan pagka yung tapos kami mag-vlog, napagkwentuhan pa kami sa beneficiary or sa mga kapitbahay ng beneficiary, napagkwentuhan pa kami yun. Kaya dyan tatagalan kami minsan sa isang area. Pero minsan naman pag yung talagang kailangan namin puntahan halos lahat ng beneficiary, ginagawa namin pagka-vlog na pagka-vlog dito sa isang diretso lang kami sa sunod na beneficiary kasi magkaiwalay sila ni Commander ng binablog. Kaya ang ginagawa pa namin, minsan hatid muna si Commander, tapos habang nagbablog siya doon, punta na kami sa beneficiary namin na medyo malapit, vlog kami ni Mark. Pagka-vlog namin doon, sunduin namin, balik na kami kay Commander, sunduin namin si Commander. Minsan mga ginagawa namin, pag medyo malayo naman, si Commander nag-aantay na lang pagkatapos ng vlog namin kay Marcos, sasama na kami pupunta doon sa beneficiary niya. Or minsan naman, doon muna sa beneficiary niya, sama-sama kami. After niya mag-vlog, sama-sama na ulit kami pupunta sa beneficiary naman ni Marcos. Ganun yung nagiging setup namin araw-araw sa mga beneficiary kasi yun nga, kahit dalawa yung service natin, si Commander kasi hindi pa, alam niyo naman, babae syempre. Hindi natin pwede pagsuluhin kasi alam niyo yung mga beneficiary natin, medyo sulok yung lugar nila, kaya hindi pwedeng walang kasama si Commander. Kaya kailangan talaga kasama kami. Kaya ganun ang nagiging setup namin, magkakasama kami laging tatlo, hindi kami nag-iwahiwalay. Pero kung halimbawa may cameraman si Commander na pwedeng driver, cameraman, siguro ganun, pwede kami maghiwalay ng ruta, magkasama sila ng cameraman niya na driver na din niya, tapos kami naman ni Marcos, ako yung cameraman ni Marcos saka driver, ganun, siguro pwede kami maghiwalay ng ruta, mas madali tayo makapunta sa mga tinutulungan, mas kumbaga mas marami tayong pupuntahan pag ganun. Pero mas okay pa rin kakasama kami tatlo, iba pa rin talaga, sanay na kami na magkakasama, hindi kami nag-iwahiwalay. Ganun lang kami naghihiwalay pag yung halimbawa, pagkatulog kila Buboy, iwan namin si Commander kila Buboy, tapos punta naman kami na kila Mambet Daddy, tapos kila naiisin. Walang ginagawa namin. Mamaya-maya, nandiyan tapos na yun sila.
Hello po. Sige lang po. Nakikitambay lang po kami dito. Ayan. Mga taga rito. Sobrang init lang. Punta yata kay Tatay Libo yun, yung lalaki. Yan. Maya siguro, antayin na lang si Commander para basta rin kami. At paglabas namin, siguro siset up ko yung helmet ko kasi nandun yung camera holder natin sa helmet. Yung sa helmet naman tayo kasi nga malayo ito kaya nagdala kami ng full face na helmet. Medyo malayo ito for safety na rin. Pag malalapit, pag hindi ganun kalayo, half face hindi nadala namin. Pero pag yung malalapit lang, hindi namin nag-helmet. Naghihinay-hinay na lang kami ng drive. Ganun. Nandun daw sa picture. Tapos yun. Mamaya papakita ko sa inyo setup natin yung yung dinadaan namin dito na papasok kasi ito ay sobrang papasok kasi itong lugar nila Tatay Liboy. Medyo malayo. Tapos ganun pa yung daan. Kaya nga sabi namin pagka umulan, mga kalating oras na ulan, isang oras na ulan, wala na, hindi ka na makapasok dito. Kasi ganun nga, yung nagiging daan dito. Sobrang hirap. Kung iwanan naman namin yung service namin, sobrang layo. Grabe yung layo na lalakarin pa namin. Kaya yun, ang ginagawa lang namin, siguro palipas ng ilang pag medyo uminit, saka kami napunta dito. Kaya nahihirapan kami ng transportation dito kasi isla to nagsusulong. Ito ay abandonadong isla, kita nyo naman siguro yung pinakita natin. Abandonadong isla ito. Kaya ang hirap na kumbaga yung kalsada dito hindi na nila ginagawa kasi nga wala na naman nakatira na pupunta dito. Wala na, kumbaga hindi useless din kung papakalsada nila yun. Wala nang tao na gagamit itong kalsada kasi nga sila Tatay Libo lang dito, isang na lang. Isang tao na lang nandito na maaring dumaan doon kaya hindi nila pinapaayos. Ayun. Maya. Handa natin. So yun, hanggang dito lang muna at tingnan nyo yung magiging video natin sa daan. So yan, cut ko na muna.